Alright, good morning, afternoon, good evening, depending on where you are right now. You may be at the other side of the world, but there is no time and space between us. There is only this present moment because we are one. We continue with reading the diary from the diary of Saint Faustina Kowalska. Noong the other day, I think Thursday, yung 860 natin, the resolution, 861 resolution of Saint Faustina, because it was the first day of the year in 1937. Medyo mahaba yung kanyang diary, so kinat natin. Yung first part, we discussed in last time ng Thursday, and then nag-insert tayo because it was the feast of the most Sacred Heart of Jesus. Kaya instead of continuing with 861, yung Sacred Heart yung isinigat natin. So we continue with 861. The general resolutions. On the sixth note of Saint Faustina, not to look for God far away, but within my own being, to abide with Him alone. In suffering and torments, to take refuge in the tabernacle and to be silent. To join all sufferings, prayers, works, and mortifications. The eighth, to join all sufferings, prayers, works, and mortifications to the merits of Jesus in order to obtain mercy for the world. 9. To use free moments, however short, for prayers for the dying. There must not be a day in my life when I do not recommend to the Lord the works of our congregation. Never have regard for what others think of you, for human respect. Have no familiar relationships with anyone. Gentle firmness towards the girls. Boundless patience. Punish them severely, but with such punishments as this: prayer and self-sacrifice. The strength that is in the emptying of myself for their sake is for them a source of constant remorse and the softening of their obdurate hearts. The 13th, to take advantage of all spiritual help, always put self-love in its proper place, namely the last. To perform my spiritual exercises as though I were doing them for the last time in my life, and in like manner to carry out all my duties. Nauna yung 13th. The 12th, the presence of God is the basis of all my thoughts, words, and deeds. Pangkalahatang resolusyon. Ika-6. Hindi hanapin ang Diyos sa malayo, kundi sa kalooban ng aking pagkatao upang sa Kanya lamang ako sumunod. Sometimes we search for God somewhere, no? Yung iba nga, nagpipilgrimage. Diba? Pupunta sa kung saan-saan. May mga nababasa pa ako, no? Yung talagang in search for God, they would go to India, they would go to anywhere, no? Iba naman, pupunta ng retreat. No? Wala naman pong masama doon, syempre, no? Pero kay Faustina, sabi niya, hanapin niya sa kaloob-looban ng sarili niya. Dahil alam niya kung saan matatagpuan ng Diyos. Yung iba nga kasi, in search of the Holy Grail. Yung term nila ay in search for the Holy Grail. Pero talagang problema nga, hinahanap kung saan-saan ang Holy Grail. But the Holy Grail is within us, nasa loob natin, deeply encoded in us. Itinanim yan ng Diyos sa atin. Sa ating Christian belief, ganito po yan. At the time of our baptism, sa ating binyag, binigyan na tayo ng regalo ng Panginoon, ng Holy Spirit. May tinatawag tayong gifts from the Holy Spirit.
At meron din tayong tinatawag na theological virtues. No? Ang kauna-unahang theological virtue na itinanim sa atin ng Diyos ay yung pananampalataya. Yung pananampalataya po ay hindi yan sa atin galing. Hindi yan natin kinultivate. Ito ay ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Why? Kasi ang ating Diyos, hindi kasi nga natin nakikita. Unseen. The spiritual realm is unseen. So, paano mo siya makikita kung hindi naman siya visible, no, to the human eye? So, ang ginawa ng Diyos, nagtanim siya sa atin. Itinanim niya yan sa atin. Deeply encoded in us. Sabi nga, nasa DNA pa natin yan. No? Yung faith, pananampalataya. So that we would be able to see God not through our eyes, but through our faith sa ating pananampalataya sa Kanya. So, kung hahanapin niyo uli yung Holy Grail, it's within you. Huwag ka nang lumayo. Nasa iyo lang. Go into the deepest part of yourself. No? Manalangin ka, isara mo ang lahat ng senses mo, mata, ilong, tenga, lahat yan. Isara mo yan para maramdaman mo ang ating Diyos. Ikapito, sa mga pagdurusa at sakit, kumanlong sa tabernakulo at manahimik. Wala na tayong magagawa. Kanina, yan po ang major discussion namin, sharing during our fellowship. No, nag-set up kami ng fire. And then, the Lord gave us the opportunity to process our thoughts, our feelings. Hindi po umulan, no? Kasi sa kabila ng madilim na langit, kumukulog-kulog na, no? Pero hindi po umulan hanggang matapos namin ang aming processing. At ito nga pagdurusa at sakit. Sabi namin, present pala talaga lahat, no? Kasi lahat ng nag-share, no? Ng mga kasalukuyang dinaramdam. Puros mga pagdurusa at sakit sa pamilya, sa kasamahan, no? Sa iba-ibang bagay. Pero itong sinasabi ni Faustina, kumanlong ka sa tabernakulo at manahimik. Mahalaga po yung silence. Kasi may internal turbulence ka na, no? May kaguluhan ka na within. Naguguluhan ka na dahil sa persecution halimbawa, no? Misjudgment. Pero kapag yung kaguluhang yun within you, ay lalo mo pang pinagulo by chattering, no? Yung pagkukwento nito, bawa yung mga pasakit mo, kinuwento mo na ng kinuwento kung kani-kanino, kumalat na ng kumalat. Lalo pong hindi nagkakaroon ng resolusyon. Kasi nang ipinakalat mo yung mga problema mo, ang nangyari, lalo kang napalayo sa Diyos. So, ang pinaka maganda po talagang aksyon, no, para sa mga pagdurusa natin. Kahit yung mga physical diseases, no, manahimik po tayo. Kumanlong tayo sa tabernakulo. Kasi nandun si Kristo. Bakit sa tabernakulo? Kasi nandun si Kristo sa tabernakulo. Siya lang ang pwede nating asahan. Pero kung pupunta tayo sa tabernakulo, tahimik nga po kasi hindi mo maririnig si Kristo kung maingay ka. Ikawalo, ipagkaisa ang lahat ng pagdurusa, panalangin, gawain at mortifikasyon para kay Jesus upang makamtan ang awa para sa buong mundo. Pag sinabing ipinagkakaisa mo, unite all your sufferings with the sufferings of Jesus, and in that way, you are able to partake in His sufferings. Napakabigat ng pinagdaanan ni Jesus. Yung passion niya, yung pagpapakasakit niya, unimaginable. Hindi mo talaga, may lulubos maisip. Yung ating suffering, maliliit lang yan. I-compare mo yun sa suffering niya. Kahit pa yung mga victims of torture, halimbawa. Minor lang po yun compared to the tortures that Jesus received. Minor. Why minor? Kasi yung torture mo, may, ano lang, no?
Kahit na 1 taong kang nakulong, tinotorture, mabilis kang ano no? Hindi siya ganun katindi. Yes, may mga mental sufferings din yan. May mga, syempre, hindi lang physical, damages, no? Pero, na-torture ka for your country, halimbawa, sa bansa mo, dahil sa pinaglaban mo. Pero yung sufferings ni Kristo, na-torture siya at namatay siya sa krus para sa buong mundo. Diba? So, yung kanyang pag-aalay, mas malawak dahil ito'y para sa buong mundo. At wala makakapantay doon. So, if you are in the current state of sufferings, i-unite mo yan. Kung nahihirapan ka dahil sa physical pain, may sakit ka, unite your pain with the pains of Jesus. Doon ka magkakaroon ng kagalingan kapag ginawa mo yun. Sapagkat, tapos kapag ipinagkaisa mo pa, ini-offer mo pa to para sa kaligtasan ng kaluluwa, no? You can have specific intention kung kaninong kaluluwa mo i-offer yan. Pwedeng namayapa mo ng kamag-anak or pwedeng buhay mo kamag-anak, kaibigan. Mahalaga, may pinatutunguhan yung suffering mo. Kesa sa ireklamo mo yung sufferings mo, yung nagkikimotherapy ka, ganyan-ganyan, pagod ka na hirap ka na, lalo kang mahihirapan at magkakasakit. And yun nga, try to offer it and unite it first with the sufferings of Jesus and offer it for the souls. In that way, nagdo-double hit ka, no? Hitting 2 birds at the same time. Gumagaling ka, gumagaling din yung kaluluwa ng pinagdarasal mo. 9, gamitin ang libreng mga sandali, gaano man kaiksi, sa pananalangin para sa mga mamamatay na. As Divine Mercy devotees, gawin nyo na itong habit. Hindi lang yung 3 o'clock. So, sa halip na nagdasal ka lang, you expired Jesus, but the source of life gush forth for souls. Namatay si Jesus, di ba? Now, offer your 3 o'clock prayer. Isama mo doon sa mga naghihingalo. Kilala mo man o hindi. So, hindi lang yan sa libreng mga sandali. No? Kung habit mo na talaga yung pagdadasal ng 3 o'clock prayer, isama nyo na yung mga naghihingalo. Why? The Divine Mercy Devotion is about saving souls. Tandaan nyo lagi yan. It is about saving souls. Hindi lang yan yung graces na marireceive natin by praying the chaplet. Hindi lang yan yung halimbawa, may kay Jesus ng ganito, Lord, wala nang pantuition ng anak ko, bigyan mo naman po kami. Hindi lang ganun yun. Bahagi lang yan ng mga rewards. But the devotion is about salvation of souls. Kailan mo sila ililigtas? Kapag nahusgahan na sila. No, at the point of judgment. Kaya nga mamamatay na, naghihingalo, no? That is at the point of their judgment. Kaharap na nila ang Panginoong Diyos. Hindi pa nila alam kung paano hihingi ng awa ng Diyos. Ando na sila, nasa tribunal na sila ng justice, no? Kaya kailangan ang intervention natin. Kasi nga hindi naman natin yung mga yan naabot ng ating propagation. Ibig ganun, ano? So, di sila naniniwala nang nabubuhay pa sila, katulad noong mayaman at saka si Lazaro. Hindi nila na-realize yun. At na-realize lang nila at the point of judgment. Yung maghihingalo na, patawid na. And so, make it a habit to pray for them. Hindi dapat mawala sa araw-araw ng aking buhay na hindi maimumungkahi sa Panginoon ang mga gawa ng aming kongregasyon. Hindi dapat pakaisipin kung ano ang iniisip ng iba sa'yo, alang-alang sa makataong paggalang. So, ang sasabi niya, marami tayo, no, mga deboto halimbawa. Mahuhusgahan ka. Ganito, ganyan yan. Kanina, isa yan sa part
ng pinag-uusapan namin, how they are judged. Pero ano ba ang mahalaga? Ang husga ng tao o ang husga ng Diyos? Ang pwede lang humusga talaga sa atin ay ang Panginoon. Kasi siya yung nagbibigay ng awa sa atin. Kung siya nga maawain no, at napapatawad ang kung ano mang ginawa natin. Tayo mga tao, wala ni katiting na karapatan na husga ng ibang tao kasi meron tayo sariling krus. Meron tayong sariling kahinaan bukod sa krus, no? Ibig sabihin, marami rin tayong mga ginagawang mali. Dahil hindi naman tayo malinis, sino tayo para humusga sa ibang tao? No? Ang pwede lang talaga nating pakialaman yung sarili nating kahinaan. So, wag nating pakaisipin kung anong iisipin ng iba. Ang isipin mo, ito ba ay para sa Diyos ang ginagawa mo o hindi? Kung ito ay hindi para sa Diyos, accountability mo yan. Kung ito ay para sa Diyos, sagot ka ng Diyos, lalong-lalo na sa oras ng iyong kamatayan. 11th, hindi dapat magkaroon ng kahit anumang kaugnayan kanino man. Maluwag ngunit mahigpit na pakikitungo sa mga dalagita. Ito yung mga girls na nasa kanilang pagkukupkop. Ito nga daw ay yung mga naliligaw ng landas. Sa isang nabasa ko, ito ay mga parang prostitutes, no? Pero hindi ko alam kung talagang lahat yan ay prostitute, no? Baka kasi meron namang iba dyan na hindi naman yung mga dalagang ina, siguro, no? Kasama siguro yan doon. So, maluwag ngunit mahigpit na pakikitungo sa kanila, walang hanggang pasensya. Parusahan sila ng mahigpit, subalit sa ganitong paraan. No? Stern, mahigpit na punishment daw, pero panalangit at pagsasakripisyo. So, ibig sabihin, hindi mabigat yun for the girls, mabigat yun para sa'yo. Kasi bukod sa pananalangin, ikaw pa yung magsasakripisyo. No? Kasi nga, alam mo yung mga makasalanan, di naman nila nagiging normal na sa kanilang kasalanan. Hindi nila alam kung ano ang consequence ng kasalanan nila. So tayo, mananalangin para sa kanila. Pero yun nga, kailangan patient tayo, pinapanalangin mo nga sila eh. No, kapag kasi, halimbawa, kung prostitute yan, syempre, ikaw, napakarangal mong tao, quote-unquote, ha? Di ba tayo pag nakakakita ng mga ganyan sa gilid-gilid sa kalsada, no? Parang iba talaga yung ano mo, no? Meron kang wag mo nang wag mo nang itago. Meron kang panghusga na hindi mo man bine-verbalize, no? Kasi nakikita mo yung itsura nila, yung arte nila, no? Maharot, ganyan, no? Pero sila nga yung nangangailangan ng panalangin natin. So, the next time you see a prostitute, kailangan magbago na yung ano mo. It is one of mercy. Yung tingin mo na sa kanila, yung may awa na. So, you will include them in your prayer. So, hindi lang yan sa mga ganong mga babae. No? In every person actually. Ang tatag na nakapaloob sa pagwawaksi ng sarili para sa kanila ay isang palagiang pagsisisi at nagpapalambot ng kanilang matigas na puso. No? So, yung imaginein mo, iwawaksi mo yung sarili mo, you will deny yourself. Kasi yun yung mortification na, yun yung sacrifice. No, meron kang aalisin sa sarili mo, i-detach mo yung sarili mo, no, para sa kanilang kapakanan. So kaya yan, nagkakaroon ng epekto kasi directed to those people yung sacrifices mo. Hindi mo man nakikita kung paano umaaksyon yung sakripisyo mo para sa kanila, pero may nangyayari sa mga puso nila. Lumalambot yung kanilang matitigas na puso dahil sa iyong panalangin at sakripisyo. Kahit sa mga anak mo yan, yung mga matitigas ang ulong anak, di mo na makontrol, no? Yan, gawin mo po yun. Self-sacrifice, prayer, doon mapapalambot mo ang kanilang puso.
Ang presensya ng Diyos ay ang batayan ng lahat ng aking mga pag-iisip, salita, at gawa. Kapag iisipin mo muna, ay, nandito si Jesus, no? Pag binisip mo pala, ay, teka muna, nandito si Jesus. I-rephrase mo yung iniisip mo, eh. Ay, nandito si Jesus. I-rephrase mo yung salita mo. Kasi maririnig ni Jesus. No, kung ano man yung gagawin mo, isipin mo, ay, nakikita ko ni Jesus, eh. Pero kailangan may konsensya ka. Pero kasi kapag naging normal na sa'yo yung ginagawa mong mali, hindi mo makikita o mararamdaman ang presensya ng Diyos. Kasi yung mali, ginawa mo ng tama, wala na ang presensya ng Diyos pag gano'n ang nangyari. For example, meron kang isang illicit relationship, halimbawa. Alam mong bawal yan from the start. Pero hindi mo napigilan yung sarili mo. No judgment, ha? Hindi mo na napigilan. Hindi ka na makakalas. No? Hirap na hirap ka kasi mahal na mahal mo yung tao. So, meron ka ng attachment. Ang dikit-dikit na ng attachment mo. Ang hirap-hirap ng ikalas. So, in that state of sin, nawawala yung presensya ng Diyos. Kasi nga, naging normal na sa'yo ang isang bagay na hindi naman normal. Kaya, dahil nawala na siya, yung gawa mo, ganun pa din. Hindi ka makakalas eh. But, kung iisipin mo lagi, sa unang sulpot pa lang ng negative thought, negative words, negative deeds, isipin mo na nandiyan ang Diyos, mapapahiya ka na. Yun yung tinatag nating konsensya. Kaya nagsisecond thought ka hanggang sa Lord, tulungan mo ako, kailangan kong malagpasan to. Nagkakaroon tayo ng rescue. Nagpapadala siya ng liwanag para maliwanagan ang ating isip. Ika-13, samantalahin ang lahat ng mga tulong espiritual. Palagi ang ilagay ang pag-ibig sa sarili sa tamang lugar nito. At ang pinakatamang lugar daw ay yung pinakadulo, yung last. Last lagi ang sarili mo. Unahin mo na lagi yung kapakanan ng iba. Isagawa ang mga espiritual na gawain na para bang ginagawa ko na sa kahuli-hulihang pagkakataon na ito ng aking buhay. At sa paraang iyon ay gawin ang lahat ng tungkulin. Para sa atin to lahat, no? Kasi tayo talaga, umiidad na tayo eh. Wala namang nagti 3 a.m. na millennial. Sorry po, no? Yun yung nakakalungkot din, no? Kasi this devotion is most popular among those who are mga 40s and above. No millennial here. So, tayo, dahil hindi tayo millennial, malapit na tayo doon sa dulo. Isipin natin talagang ilang ano na lang yan, no? Ilang lap na lang yan kung tumatakbo tayo, nasa marathon tayo. Ilang lap na lang ito. Abay, isipin mo na nasa huli na tayong mga laps. Hindi natin ko ilang lap na lang natitira. So, lahat ng gagawin natin, gawin mo na yung pinaka-best mo na, yung kalulugdan ka na ng Diyos. Isagawa mo na yung mga bagay na yun. May mga spiritual help, samantalahin na, kaya nga sabi ko sa mga formators kanina, kapag feeling nyo, ayaw mo na, nahihirapan ka na, sige lang, pero huwag ka nga alis. Makinig ka lang din, no? Hindi ka man nagtuturo, hindi ka man nakakapag-present, hindi kung ang kaya mo lang mag-chaplet, kaya mo lang facilitate, ganyan, no, sa mga groups. Okay na muna yun. Kasi, kailangan mo ring huminga siguro, no? Kailangan maliwanagan. Pero, huwag kang magtagal sa ganong state. Hingin mo lagi yung tulong ng Diyos. At isipin mo lagi, nako, eto na naman ako, nahihirapan na naman ako, parang ayaw ko na. Pero, huling ano ko na to eh. Huling bahagi na. So, kailangan pagbutihin ko na. Para pagdating ko dun sa dulo, abay marami naman ako maire-report, maisusulit kay Jesus. Yun.